Aabot sa 10,000 sundalo na ang nasa Sulu para sa pinaigting na opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf. Gayunman, pahirapan pa rin umano ang pagsugpo sa bandidong grupo dahil sa iba't ibang salik kabilang na ang pagiging bago ng mga sundalo sa lugar kaya hindi pa nila ito kabisado. Live mula sa Holo Sulu, may report si Rafi Tima. Rafi? Sandra, bagamat ito na nga ang pinakamaraming bilang ng tropa ng AFP at PNP dito sa Sulu para sa isang all-out operation itong mga nakaraang 20 taon ay mahirap pa rin daw ang ginagawang pagtugis sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Bukod sa posibleng nagiwahiwalay na ang mga ito ay kabisado nga raw nila ang bawat sulok ng masusukal at makapal na kagubatan sa kalagitnaan nitong isla. Nag-iingat din naman ang mga sundalo kaya naman dahan-dahan at tiyak ang kanilang bawat kilos. Ito ang Budahaw sa boundary ng Patikul at Talipaw sa Sulu. Dito sinasabing nangyari ang pagmassacre ng mga tropang Amerikano sa Dandaang Moro noong 1906. Ang lugar na ito, siya naman ngayong ginawang taguan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa aerial video, makikita kung gaano kasukal at kakapal ang kagubatan sa lugar na ito. Ayon sa militar, hindi ito basta-basta mapapasok. Lalo't ang mga tropang nag-ooperate ngayon, wala pang isang buwan sa Sulu at hindi pa raw kabisado ang lugar. Although we are overwhelming in strength, but there are other factors that added to the complexity of the problem. That is why the campaign is really not so easy, that's so hard. And tuloy-tuloy naman ang pag-adjust ng operating troops. Kung ang mga terorista kabisado at kayang-kaya ang terrain dito, ang kanilang mga bihag, hirap na hirap naman daw. Sa pagbisita dito sa Sulu, ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya noong Sabado, binanggit niya ang kalagayan ng mga bihag. Balita lang sa amin ay talagang pagod na pagod sila. In fact, we are still verifying also the report. Now, one Filipino kidnap victim was killed due to exhaustion. Bukod sa isang Norwegian at isang Dutch, hawak din ng Abu Sayyaf ang 9 na Indonesian, 5 Malaysian at 7 Pilipino. Hindi tiyak kung magkakasama ang mga bihag na ito. 14 na batalyon o 10,000 mga sundalo na ang nandito sa Sulu. Bukod sila sa isang batalyon ng PNP Special Action Force o SAF, dala-dala ang kanilang mga sariling armored personnel carriers. Kami yung nagbablocking sa mga main supply route ng mga kalaban. So yun yung role namin dito, sir. Sandra, bagamat namatayan ng 15 sundalo sa umpisa nitong malawakang operasyon, mataas naman daw ang moral ng mga sundalong nag-ooperate dito, lalo pat bukod sa AFP at Department of National Defense, ilang pribadong individual din ang tumutulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag na supply ng pagkain. Sandra? Rafi, yung drone shot na ipinakita mo kanina, kitang-kita talaga yung kapal ng jungle dyan sa Sulu. Bukod dyan sa kapal ng gubat na kailangang i-hurdle ng ating mga sundalo, masasabi bang factor din yung kanilang connection o hold doon sa community na kinabibilangan, maaring supporter nga ng Abu Sayyaf? Well, kung dati, Sandra, yan daw talaga yung kalakaran dito. Ngayon, medyo nagbabago na raw. Ngayon ay tumutulong na raw yung mga komunidad na nakapaligid dito sa mga kabundukang ito. Pero hindi pa rin syempre maaalis na itong mga Abu Sayyaf na nandyan sa kabundukan ay may mga kamag-anak at mga kaibigan pa rin na nasa mga komunidad na posibleng tumutulong pa rin sa kanila. Pero hindi na raw ito kasing laki ng problema noong mga nakaraang 10 taon nung nag-ooperate sila dito sa Sulu kung saan talagang hayagang tumutulong yung mga sibilyan. Pero sa ngayon daw ay nababawasan na yan kung kaya't ngayon nga ay mayat maya ding nakakaskor ika nga yung militar laban dito sa bandidong grupo, Sandra. Rafi, may balita ba doon sa mga bihag ng Abu Sayyaf kung anong kanilang kalagayan sa ngayon? Sa ngayon, Sandra, bukod dun sa nabanggit ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya na isang Pilipino umano na hostage na namatay dahil sa pagod sa kanilang pag-ikot, wala na silang naibigay pang ibang mga detalye maliban na lang sa pagsasabi na nandito lang sila sa paligid ng Patikul at Talipaw area. Ito yung mga lugar na kung saan nagtatago raw itong bandidong grupong Abu Sayyaf at sinasabi nga nila na talagang pagod na raw itong mga hostages na ito. So may posibilidad na nagiwahiwalay na itong mga hostages na ito bagamat may mga impormasyon din naman na nung
una ay talagang hiwa-hiwalay naman sila at hindi na sila nag-converge ika nga dahil mas madali silang matunton kapag ito yung nangyari. So pagdating sa kalagayan eksakto nitong mga to, may mga monitoring silang ginagawa daw pero yung eksaktong kalagayan ng bawat individual na mga hostages ay medyo either hindi sinasabi sa atin ng militar o talagang madalang din yung nakukuha nilang intel information, bagamat may mga sinasabi pa rin din sila, Sandra, na may mga sighting naman daw dito mga hostages na ito, Sandra. Rafi, matagal ka nang nagko-cover dyan sa Hulo, no? At tama ba yung pagkakaalam ko kung minsan yung puwersa ng Abu Sayyaf dumadami, nangangaunti. Gaano kalaki na ba sila ngayon at gaano kalaki yung puwersang kalaban ng napakaraming sundalo natin dyan? Sa umpisa nitong malawakang operasyon, Sandra, ang binabanggit sa atin ay nasa 200 yung strength nitong mga Abu Sayyaf na ito. Ito yung mga armado. Pero matapos yung malaki ang bakbakan kung saan 15 sundalo yung namatay, ay posibleng naghiwa-hiwalay na raw ang mga ito at nagkanya-kanya na. Bawat mga subgroups ay naghiwa-hiwalay na. So sa ngayon ay pwedeng yung main group ay nasa mga 50 hanggang 80 na lamang at may mas maliliit pang mga grupo na siya ngayong nakakabangga naman ng militar. So hindi na sa isang malaking grupo. So yan ang isang hirap din, Sandra, sa ginagawang operasyon ng AFP ngayon. Bagamat napakarami nila dito sa isla, humigit kumulang 10,000, hindi raw madali na suyurin itong mga kabundukan ng Sulu, lalong-lalo na at karamihan dito ay mga virgin forest pa. At kahit yung mga Abu Sayyaf, ang kwento raw sa kanila ng mga sundalo, yung mga nahuli noon, ay hirap din sila makapenetrate dito sa mga lugar na ito. Lalong-lalo na, syempre, sa mga sundalong wala pang isang buwan na nandito ngayon na nag-ooperate. Karamihan sa kanila ay galing sa Visayas area. So nag-adjust pa yung mga sundalo ngayon. Pero pagdating sa Abu Sayyaf, yun lang naman daw yung kanilang strength. At so far wala pa namang namomonitor na mga ibang Abu Sayyaf na pumupunta rito para saklolohan yung kanilang mga kasamahan dito sa Sulu, Sandra. Rafi, sa dami nung 10,000, I assume sila'y nakakalat, at kasi ang may kaliitan yung kampo ng militar dyan sa Hulo, Rafi. Well, Sandra, nakakalat sila sa mga taxi-PE ka nga. Ito yung mga advanced command posts dito sa kampo kung saan kami naroon ngayon. Actually, parang ang iisipin mo, walang all-out war dahil kukonti lang yung nakikita nating sundalo. Pero lahat sila ay nakadeploy ngayon sa mga strategic areas. Yung iba ay blocking force, yung iba mga main effort ika nga. Pero lahat yan ay nakakalat na sa iba't ibang sulok, lalo na dito sa kalagitnaan ng isla. So kahit na ganun yung sitwasyon, mahigit ng 10,000 yung mga sundalo rito, ay halos hindi rin sila magkakitaan sa lawak nitong lugar. So yan din yung doon mo talaga may imagine yung hirap ng kanilang isinasagawang operasyon. Para masabi mo, Sandra, nabanggit nga sa akin ng isang sundalo na masuyod talaga literal itong buong isla. Hindi lang 10,000 ang kakailanganin mo rito at baka magkulang yung buong puwersa ng army para lang gawin yung pagsuyod talaga. Siyempre, marami rin namang internal security operations na isinasagawa ang AFP. So ngayon, calculated yung kanilang isinasagawang operasyon dito sa Sulu, Sandra. Kamusta naman yung pagdiriwang ng Idil Adha? Meron ka bang napansin na let up sa operation ng militar dyan? Tuloy-tuloy naman, Sandra, yung ginagawang operasyon ng militar dito. Bagamat kanina nga ay nagdiwang ng Idil Adha. Ang napansin lang natin nung mag-ikot itong commanding general ng Task Force Sulu na kasama tayo rito ay maraming mga tao sa lansangan, mga nakabihis, itong mga kababayan natin dito. Pero other than that, wala namang kakaiba pa. Bagamat nito mga nakarang araw talagang wala naman din nangyayaring enkwentro, Sandra. So bagamat may mga nagbabanggit na pagkatapos itong selebrasyon na ito ay posibleng merong mangyaring enkwentro. Pero so far hanggang ngayon, siguro mga 3 araw na ay wala pang major encounters at yung huling shelling ng AFP ay mga 2 or 3 days ago pa. Hanggang ngayon ay wala pa rin namang nangyayaring operasyon. At dito naman sa kabisera, dito sa Hulo Sulu, hindi mo mapapansin na merong all-out operation dahil tuloy naman yung buhay ng mga sibilyan dito, Sandra. Alright, ingat kayo. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.